Tapos everything that we're buying, the groceries, the restaurant we're eating, meron pong kinakanta sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po po? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Matagal na muna ako sa kanila, sa mga artista at sa mundo ito, sa pagsila, sa ating mga nasagap, natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Isasabi ko kabaitan, alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobrang masama. Ang Pilipino, mabait kaya sumobra. Inano natin, kinonsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon ko if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nagpupusa atin? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggalin pag sinabi mo sa oil, kamukha. Lalo na ang mga mahihirap na sa probinsya, pag sinabi mo kung ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya, 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili mo bigas na to, at saka di ba? So of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na ito. Dapat mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. We should not, never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need him. At saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, kailangan we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahilong ng bansa natin at magbago tayo ng disposition sa buhay. Drama lang dun eh. So, eto, nakakatuwa. So, I feel very blessed na meron na namang offer from Direct GB and Direct GB na tumawag sa akin to consider the project. And sabi ko, sige, game ako. I haven't worked with JM. Sige. So, nakakatuwa naman. Ako, I enjoyed working. Ito, like sabi mo, medyo matagal-tagal. Wala naman. Bitin nga eh. Bitin ang aksyonan dito eh. It's more on drama. But makikita niyo po marami din. Ito yung action. But sa mga ginawa kong action before, of course, bitin ako. How's it working with Carla? May mga eksena ba? You know what? To be quite honest, wala kami eksena masyado. Wala yung sila ni JM kasi yung mga confrontations. She played as lawyer of JM, so wala halos kami ni JM ang magkapatid. So more on kami ni JM ang eksena. How's it working with JM? Wala, nakakatuwa. I'm looking forward na sana magkaroon pa kami ng ibang pang project together. Very fascinating actor. May mga tatanong, may balak bang bumalik sa politika?
Meron bang babalikan sa politika natin? What made you say that? Hindi na tinatanong yan. That's an understatement already. Oo. Na-burn ka ba sa politics? Na-burn sa politics. Actually, meron ba dapat ika-proud sa politics natin? Sa ibang bansa, di ba? Sa nangyayari ngayon, we need prayers. We need prayers sa bansa natin. We need healing. Ika nga. Kasi sa nangyayari ngayon, we do not know what's gonna happen for the next 5 to 10 years. Ano mangyayari sa mga anak natin, apo natin, anong kalagayan ng bansa natin. Yun ang dapat natin magpapalagay. We need prayers for this country. Thank you very much. Thank you. Ganda na kita sa mo. Yan sa mo. Ito yung photo yan po. 1, 2, 3.